Dahil sa pinangangambahang lalong pagtaas ng presyo ng langis dahil sa nangyaring gulo sa Middle East, balak hilingin ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso na bigyan siya ng kapangyarihang bawasan ang excise tax sa petrolyo. Bukas naman daw ang Kamara at Senado na pag-usapan ito. May unang balita si Joseph Morong. Ang big-time oil price hike hindi pa epekto ng gulo sa Middle East pero posible raw itong maramdaman sa mga susunod na linggo. Sa pagtaya ng direktor ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, kapag umabot sa $20 kada barrel ang taas presyo sa world market, magkakaroon pa ho tayo ng probably 7 to 10 peso per liter na magiging increase. kung sakali hihingin daw ng DOE sa mga oil company na utay-utayin ng anumang taas presyo. Instead of one time, baka pag-usapan yung over a series of adjustments, weekly or a number of days. At nagawa na ho natin ito recently dun sa nangyaring Israel-Iran missile conflict. Sa ngayon, nasa $76 hanggang $78 ang kada barrel ng Dubai crude. Kapag lumampas ito sa $80 ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, hihiling siya sa Kongreso ng kapangyarihan para bawasan ang excise tax o buwis sa pag-import sa mga petroleum products. It is not going to be a permanent measure. It will be something that we will dispose of as soon as the crisis is over. Suportado naman ito ni House Speaker Faustino D na nagsabi makikipag-ugnayan sa Senado para pag-aralan ito at kung kailangan ay amyendahan ng batas. Handa rin daw makipag-usap ang Senado. Pag-usapan namin kung paano. Siyempre ako, on a personal opinion, basta't makakatulong at makakaangat sa problema natin, sa magiging maaaring problema natin dito sa nangyayari sa Middle East, siyempre payag ako. Sa gitna ng banta ng oil price hike, humihingi ang mga jeepney at bus ng 2 pisong dagdag pasahe. May hirit din ang mga provincial bus at mga Transport Network Vehicle Service o TNVS. Pati ang P2P buses na humihingi ng hanggang 40% fare increase dahil 10 taon na umunang di nagtataas pasahe. Kahit piso. At alam ko naiintindihan ito ng ating mga kababayan dahil pang 10 beses na pong nagtaas ng mga produktong petrolyo. Ito ay pansamantala lamang naman. Submitted for resolution na ang mga hiling sa LTFRB at maaaring madesisyonan ngayong Marso. Ayon sa LTFRB, kapag lumala pa ang tensyon sa gitnang silangan, ay mapipilitan silang itaas ang pamasahe sa halos lahat ng pampublikong transportasyon. Pero papahupain umano muna ng LTFRB ang tensyon sa Middle East kung sakali. We have definitely considered the granting of provisional increases. The ability of the passengers to pay is another factor altogether. No? Sabi ng Pangulo, handa ang gobyernong ipamahagi ang 2.2 bilyon pisong fuel subsidy sa public transport sector para hindi na kailangang magtaas ng pamasahe. We are also trying to look at the possibility of easing the transport cost burden to to workers, for the traveling public, providing maybe no fare bus rides along major routes, and maybe to hold fares down on the transport, our public transport facilities. Pagdating naman sa supply, ayon sa Malacanang, may sapat na imbak ang Pilipinas na tatagal ng halos 1 buwan sa LPG at halos 2 buwan sa iba pang oil products. Let me assure everyone that we have sufficient supply of oil. Meron tayong stockpile that are approximately 50 to 60 days. Ang DOE humingi na raw sa oil companies ng contingency plan kung saan bibili ng langis sa labas sa Middle East. We are assuring na hindi po pupunta kayo sa gasolinahan at walang gasolina doon. Bukod sa presyo at supply ng crudo, may agam-agam din kung maapektuhan ang presyo ng kuryente. May mga power plant pa rin kasi ang Pilipinas na pinatatakbo ng crudo. Pero sabi ng DOE, minimal o kakaunti lamang yan kaya hindi raw masyadong makakaapekto sa power supply. Technically, we are not dependent on oil for electricity. Only 3% of oil is used for electricity. Although there will be indirect impact
Kasi the shipping cost of importing other fuels like coal, for example, might be affected. Pero wala pa naman kaming napapansin dyan. Sa gitna nito ay pinag-utos ni Pangulong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno na magpatupad ng mga paraan ng pagtitipid. Hinimok din niya ang publiko na gawin din ito. We encourage the use of public transport, private vehicles. Punuin naman ninyo yung sasakyan ninyo. Huwag yung isang tao lang ang gumagamit. All of these things can come together. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.